Nanlalaki ang mga mata ni Ana nang bumungad sa pinto ang madilim na mukha ni Jason. Pero lalo yung di maipinta nang humayon ng tingin nito sa kanilang dalawa ni Axel at nakita silang magkatabi sa sofa. Ilang sandali pa nagmamadali na tong lumapit sa kanila. Si Axel ang una nitong hinarap. "What are you doing?" Mariing tanong na Jason sa pinsan nito. "Hindi ba't sinabi ko na siyon tungkol—" "I know." Mabilis na sagot ni Axel pero sa kalmadong boses lamang. Tila hindi apektado sa kasungitan ng pinsan. At nakapagdesisyon na ako. I'm keeping her as my guest. Namilog ang mata na Jason. "What? Are you crazy?" Si Ana naman ay nakangalang na nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Di niya gano'n naintindihan ang pinag-uusapan ng mga to pero sure ang dalaga, siya yon. "No, you can't." Napakisdot siya sa biglaang pagtaas ng boses ng fiancé niya. "Ngayon din ihahatid ko siya sa Taguig. She can't stay here. She's not even your guest, cuz. Kaya wala kang karapatan pilitin siyang umalis dito kung gusto pa niya magstay, kung hindi ko siya pinapaalis." Malumanay pa rin pero may otoridad ng katwiran ni Axel. "Tinawagan ko na si Tucker. I officially declared her as my guest, kaya't ako lang po pwedeng magpaalis sa kanya." Tsaka lang siya tinapunan ng tingin ni Axel at pasimpleng kinindatan na para bang sinasabing mag-relax lang siya at sumakay siya sa inaakto nito. Ito na kaya ang simula na misyon namin na pagsilosan sa Jason? Nang sa tingin ng fiancé ni Ana, hindi ito matitinig ang pinsan. Siya naman ang binalingan habang nagsasabog pa rin ang mga kilay. "Stand up, we're leaving now?" Mariinding utos ito sa kanya. Aminadong dalaga na medyo natakot siya sa reaksyon ni Jason. Pero nang palihim siyang siniko ni Axel, tila lumakas ang loob niya. "No." Mariinding sagot ni Ana nang tumingala siya rito. "Narinig mo naman ang sinabi ni Axel, diba? I am his guest now. Siya lang ang po pwedeng magpaalis sa akin." "Seriously?" Parang di makapaniwala na tiningnan siya nito. "You don't even know this." Di na nito tinuloy ang sinabing iyon. Kumunot tuloy ang noo ni Ana, pero di na siya nakapagsalitang muli dahil sinalo na siya ni Axel. "Kaz, narinig mo naman sigurong sinabi ni Amelie. Kaya pwede bang ikaw munang umalis at kanina pa kaming nagugutom? Pareho kaming hindi pa kumakain ng lunch at para mapalinis ko na rin ang kabilang room ng pag-estayan niya dito." "Ano?" Sigaw nitong muli na halata ang pagkadisgusto sa mukha. "Gusto mong iwan ko siya dito sa bahay mo? Nababaliw ka na ba talaga? And why not? He is my guest, remember?" Patawa-tawa lang si Axel. Di man lang natitinag sa anyo ng pinsan na parang tigre na gusto ng manlapa. Samantalang si Ana nababahalan na. She's worried na baka mag-away ang magpinsan ng dahil sa kanya. "No, he is staying in my house." Di na maintindihan ni Ana kung ba't galit na galit sa Jason dahil sa inangkin siyang bisita ni Angel. Oh, fiancé niya ito. Pero hindi ba't ayon ito sa kanya at ilang beses siyang tinaboy? So he has no reason to get jealous. Paano mo nasisigurong selos ngang dahilan kung bakit siya kakaganyan, Annabelle? Sabat ng isipan niya. "We have rules." "I don't care about that shit, Rose." Pasigaw na ulit na sagot na Jason kay Axel. "She is my fiancé. So kung ayaw niyang sumama sa bahay ko, hindi rin ako aalis dito." Pagkasabi nun, bigla nitong hinawakan sa braso ang pinsan, hinila palayo kay Ana. Tsaka to sumiksik sa gitna nilang dalawa. Naguguluhan siya sa pagtatalo ng magpinsan, pero naramdaman pa niyang tila pagkapaso niya na magdikit ang mga siko nila ni Jason dahil sa pagsiksik nito sa gitna. Mabutit biglang tumayo si Axel at lumapit sa kabilang side niya para tabihan siyang muli. Pero nagulat ang dalaga nang tumayo din sa Jason. Pinilipit ito sa brasong pinsan at walang habas, tinulak palayo sa kanya. Nanlaki ang matamata ni Ana nang mahulog sa sofa si Axel. Napatayo siya at aktong pagagalitan niya si Jason dahil sa biging bayolente nito na may pumasok sa bintong nakabukas pa rin. Pumasok ang mukha ni Nathaniel na agad nagtaka na makitang nakasalampak sa sahig si Axel. Anong kaguluhan to? Naglakad to papalapit sa kanila. Tsaka lang niya napansin na isa pang matangkad na lalaki na kasunod nito. Saglit na napatanga si Ana nang mapatitig siya sa mukha ng lalaki na kasama ni Nathaniel. Gosh, ang gwapo rin. Nakasuot lang to ng sandong puti at kitang-kita ang nagmamalaking mga muscles nito sa braso. Parang wala sa loob, nagpalipat-lipat ang tingin niya sa apat na lalaking nakapaligid sa kanya.
Habang nagkakagulo ang mga to, busy naman ang isip ni Ana sa pagpili kung sino ba talaga sa apat ang pinaka-hot at pinaka-gwapo. Nakakahiya kay Amelie. Maya-may narinig niyang wika ng lalaki bago sa paningin niya, kaya't bumalik na ang diwa niya. Namroblema na naman siya kung sinong lalaking yon. Kilala nito ang twin sister niya kahit sigurado kilala din to ni Amelie. Let's go, Amelie. Sumama ka muna sa amin ni Michael. Nilapitan siya ni Nathaniel at doon niya nalaman ang pangalan ng lalaking kasama nito. Bagay na bagay naman pala sa kanya ang pangalan niya. Tila wala sa sariling sumunod naman si Ana kina Nathaniel at Michael palabas ng bahay ni Axel. Narinig niyang tinawag siya ni Jason pero hinila na siya ng dalawa. Nawala na lang sa pandinig niya ang boses ng fiancé nang isara na ng huli ang pinto. Pasensya ka na sa dalawang yon. Ganon talaga ang mga yun para mga bata ko mag-away. Natatawang paliwanag ni Michael habang palayo sila sa bahay ni Axel. Pero baka seryosohin nila ang away nila. Totoo ang pag-aalalang gumuhit sa mukha ni Ana nang lingunin niyang bahay ni Axel at wala pa sa dalawang lalaki ang lumabas mula doon. Hindi kaya ng konsensya ko. Chill out. Best of friends ang dalawang yon, kaya't mortal ding magkaaway. Tatawa-tawa lang na sagot ni Nathaniel bago sila tuluyang nakalayo. Paano niyo nalaman na gutom na ako? Nagtatakang tanong ni Ana, kina Nathaniel at Michael nang dalhin siya nito sa mga restaurant at inorderan ng mga pagkain pang piyesta yata sa sobrang dami. Pero iilan lang sa mga iyon ang kakilala niya. Sinabi sa amin ni Jason dahil sinabi raw ni Mang Dario bago umalis na hindi pa nga raw kami nagda-lunch. Paliwanag ni Nathaniel. Parehong nakaupo sa harapan niya ang mga ito. Kaya't pinuntahan kanya sa bahay ni Axel. Actually, siya nagpaluto nito kay Chef kanina. Natigilan sa pagsubo ng kanin si Ana nang marinig iyon. Di siya makapaniwala. Siya, ipaghahanda ng pagkain ni Jason? Kung makataboy nga to sa kanya sa lugar na yun. Pero remember, niligtas kanya nung himatay ka sa pool area, di ba? Ayaw naman niya ako dito Sagot lamang niya. Di siya gaano makapagkomento dahil baka mahalata ng mga to na hindi talaga siya si Amelie. Nasaan ka na ba kasi, Axel? Ang knight in shining armor niya sa ride and fall. Ganon lang talaga ang kaibigan naming yun kapag naloko siya. Kinabahan na napatingin si Ana kay Michael. Ramdam niya kasi na may laman ang sinasabi nitong yon. Hindi niya alam kung magagawa niya ba na makipagtitigan ng diretso sa dalawang gwapong lalaking kaharap habang binabagsa nito ang mga tumatakbo sa isipan niya. Kaya nagbaba na lang ng tingin ang dalaga at nag-focus sa pagkain. Kahit papano ay umokay na ang pakiramdam niya dahil nagkalaman na rin ang tiyan niya sa wakas. I'm sorry. Pabulong na sagot ni Ana habang nakayuko pa rin. And she really mean it. Di lang para sa panlolokong ginawa niya, kundi para na rin sa kasalanan ni Amelie sa kaibigan ng mga ito. Handa akong bumawi sa kanya That's why I'm staying. Maya-maya tumingin siya ulit sa mga to para makiusap. Nagkatinginan ang dalawa at para bang lihim na nag-uusap gamit ang mga mata. Kapag kwan tumayo ang mga to, okay lang ba kung iwan ka muna namin dito? Balikan lang namin ang dalawang yon bago pa magpatayan. Ha? Hindi, joke lang. Bawi agad ni Michael. Kakausapin ko lang. Ako kasi yung peace officer dito Mayayari ako kay Tucker kapag nadatnan niyang nagkakagulo ang dalawang yon. Paliwanag pa nito. Tumayo si Ana. Pwede naman na ako na lang kakausap sa kanilang dalawa. Nakakahiya ako naman dahilan kung bakit nagkaganon dalawang yon. Ngiting-ngiting tinapik ni Nathaniel ang balikat ni Ana. Relax, magpakabusog ka lang dito. Hayaan mong gampanan ni Michael ang trabaho niya at huwag ka mag-alala dahil isa siyang magaling na Interpol agent. Kayang-kaya niyang dalawang yon. Lihim siyang napanganga sa narinig. Kaya naman pala sobrang kisig nito Pambakbakan palang kagapuhan. Okay. Sabi na lang ni Ana. Tiwala siya kay Michael na mapag-ayos nito sina Jason at Axel matapos niyang malaman ang totoong trabaho nito. Pero sakali man magkaayos ang dalawa, titigil na lang niya ang misyon nila ni Axel at pagtitiisan na lang kasungitan ng fiancé niya. Still, di pa rin siya lalay sa riding club na yon. Chef Aya, ikaw munang bahala kay Amelie ha? Balikan lang namin sina Axel at Jason. Kapag kuwan ay tawag ni Nathaniel sa lalaking lumabas mula sa kitchen area ng restaurant na yon.
At muntik matulala si Ana sa matangkad at gwapong lalaki na nakasuot ng pang-chef na uniform. Si Jason? Kunot noong lalaking lumapit sa kanila. Nandito ba si Jason? Sinalubong to ni Nathaniel at Michael. May sinabing dalawa na mahina lang kaya di na narinig pa ni Ana. Ganun ba? Narinig niyang sabi na nagngangalang Chef Aya. Hi Amelie! Nakangiting bati nito nang sulyapan siya. Para pala sa iyong mga pagkain yan. Sana nagustuhan mo. Hi! Nauutal na bati rin niya sa lalaki. Ang sarap na ng mga pagkain eh. Thank you pala sa inyo ha. Kabado 20 na naman siya. Parami ng parami yata ang mga taong kailangan niyang kilalanin at pakisamahan. Gaano ba karami ang gwapong nilalang na kilala ng kapatid niya? Sa totoo lang, malapit na siyang mainggit kay Amelie. Biruin mo may gwapo at mayamang fiancé na, tapos napapaligiran pa pala ng mga hot fafa? Bakit kaya sa iba pa nakipagtana ng kapatid niya, di na lang pumili sa mga to? Kinurot na lang ni Ana ang sarili para sawayan ang kapilyahan ng isip niya. Dito ka na ba talaga nag-work as chef? Hindi napigilan na tanong ni Ana kay Chef Aya nang maiwan silang dalawa. Sa sobrang curious niya sa pagkatao nito, ay nawala na sa isip niya na baka alam na ni Amelie ang bagay na iyon. Bagamat napansin ng dalaga na parang di kasing close ng twin sister niya itong lalaki kumpara kay Axel. Medyo naiya pa kasi to nakausapin siya. Di pa ba nasabi ni Jason sa'yo? Lihim na nakarot ni Ana ang sarili na mapagtanto niya ang ginawa. Sorry. Medyo makalimutin na kasi ako eh. Ilang sandali pang tinitigan lang siya nito bago to bahagyang ngumiti. Nagmamanage ako ng farm sa Cordillera. Yun talagang work ko eh. Pupunta lang ako dito as chef kapag gusto ko mag-unwind. Nakuha nitong lalong interes ng dalaga. Wow, para ka palang hasyendero. Pero anong course ang kinuha mo na nag-aaral ka pa lang? Kasi ang galing mo magluto eh. Busog na busog ako sa mga inihanda mo. Sobrang sarap. Walang harong binaw na bulalas niya. He just smiled at her. Thank you pero hindi naman ako hasyendero tulad ni Lorenzo. Yung isa sa katrip pa sa Jason. Di kasing lawak ng hasyenda nila ang farm namin sa Cordillera. Business management at agriculture ang natapos ko. Nag-take lang ako ng culinary lately para maiba naman. Nagamit ko naman dahil ginawa kong alina ng mga kaibigan ko dito sa Ride and Fall. Ako tagaluto pag nandito ako. Kakapal na mukha, di ba? Sinanda nito yon na mahinang tawa para ipaalam kay Ana na nagbibiro lamang to. Kahit siya man natawa rin. Di naman pala totally mahiyain tong si Chef Aya. May sense of humor din kausap. Lalo siyang na-amaze sa dami ng song natapos ito. Pero ang pinagtataka niya, mas nakuha ang atensyon niya sa pagbanggit nito ng pangalang Lorenzo na isa raw sa triplet sa Jason. Gusto sana niyang itanong kay Chef kung pumupunta rin ba sa Ride and Fall ang sinasabing hasyendero. Gusto rin kasi sana niya makilala yon pati rin si Nathan, naka-triplets din ang dalawa. Kaso, sabi ni Mrs. Grayson, kilala na raw ni Amelie ang kapatid ni Jason, kaya't sigurado magtataka si Chef kapag nag-usisya siya tungkol sa mga yon. Ano kayang feeling kapag nakarap ko ng kamukha ni Jason? Malilito kaya ako? Sorry kung ang dami kong tanong tungkol sa'yo ha, kapag kaiwi ka ni Ana para i-explain ang sarili. It's okay. Di naman talaga tayo lagi nakakapag-usap kapag nandito sa Jason. Napakaseloso kasi ng taong yun eh. Ngayon nga lang tayo nakapagkwentuhan ng ganito. Tumawa to ng marahan. Na hindi mo pa nga siguro alam kung bakit naging Ayan tawag sa akin ng mga kalokoy kong kaibigan eh. Medyo na-relieve pa si Ana, pero kumunot ang noon niya. Hindi ba nga? Bakit nga ba ang tawag nila sa'yo? Lalo siyang na-curious. May gumuhit na ngiti sa labi ng lalaki na magsalita ito. Aara kasi ang name ko, mother ko. Naman ang father ko, short for Arturo, pero Aaron talaga ang real name ko. Nasanay lang ang mga taong tawagin akong dahil na rin mga siraulo kong kaibigan pauso. Ang cute nga ng name mo eh. Naaliw na bulalas ni Ana. Very unique. Wala naman akong choice. May hinang tumawa sa Chef sabay biro. Nabinyagan nilang pangalan kong to eh. Pero totoong nakukuitan siya sa pangalan ng lalaking kaharap. Bagay sa pagkatao nito na parang unique din. Biruin mo, farmer na negosyante at chef pa. Tapos ganito kagwapo at kahot. Kahit sinong babae sasadyang umakyat ng Cordillera, makita lang isang tulad ni Chef
Kaya hindi na magtataka si Ana kung malalaman niya. Marami nang pinaiyak na babae itong isa sa mga kaibigan ni Jason. Nag-enjoy siya sa pakikipagkwentuhan kay Chef. Saglit na wala sa isip niya sina Axel at Jason. Nagulat si Ana na makabalik na ang huling dalawang lalaki kasama na ang magpinsan. Kay Jason agad lumipad ang tingin ni Ana na haratang-harata ang iritasyon sa mukha. Thank you nga pala sa mga pagkain pinihanda mo kay Chef Aa. Nakangiting wika niya rito na maalala niya mga pagkaing dahilan kung bakit busog na busog siya ngayon. Di naman sumagot ang binata. Nakasalubong lang ang mga kilay. Ang tatlong lalaki naman kasama nito ay panaylang tinginan na makahulugan. By the way, Amelie, kapag kway untag sa kanya ni Axel. May naglalarong ngiti sa mga labi nito habang nagsasalita. Napagkasunduan namin ni Jason na sa bahay mo na ikaw magstay since may bisita rin naman siyang makakasama sa bahay niya. Bigla siyang na-curious. Bisita? Hi guys! Biglang bungad naman ng babaeng kasama ni Jason sa kabayo kanina. Napalingon dito ang mga lalaki pero sa fiancé niya to lumapit at tumawak sa braso. Di alam ni Ana ano magiging reaksyon niya. Sa nakita, basta naramdaman na lamang niyang mabilis na paglaho ng ngiting nakapaskil sa mga labi niya kanina. Parang may konong matulis na bagay ang tumutusok sa puso niya na makitang pagdikit ng babae kay Jason. Pero wala siya nakitang pagtutol sa mukha ng nobyo. Napakarap-karap siya ng pumatong sa braso sa kamay niya. Axel was smiling at her meaningfully ng balingan niya to. Parang sinasabi ng babaeng lintang nakadikit ngayon kay Jason ang tinutukoy na bisita ng pinsan. Don't touch her. Asek ni Jason. Puro ng tilim ang mata habang nakatingin kay Axel. Bakit cuz? She's not yours for you to say that? Mabilis na napatingin si Ana kay Axel. Nadulas lang ba ito? Palihim niya tong siniko para paalalahanan at mukhang natauhan dahil hindi na umimik. Pero nadismaya ang dalaga dahil akala niya igigit nitong sila pa. Ba't kaya hindi man lang yun kinontra ni Jason kung talagang fiancé ang turing nito kay Amelie? Tuluyan na ba nitong pinutol ang relasyon nito sa kapatid niya kay ibang babae na ang kasama? Tahimik na nakuyom ni Ana nang may tanong niya ulit yon sa sarili. Nainis na naman siya dahil tamang ginagawang yon ni Jason sa twin niya, sister niya, kahit may malaking kasalanan pa ito. That's enough. Maya-maya, pumagit na si Michael bago man muling magkainitan na magpinsan. Basta't malinaw ang usapan ninyong dalawa na sa bahay ni Axel titira si Amelie since declared na ito as official guest niya. Yan ang malinaw sa batas itong ride and fall. Fine. Jason gritted his teeth. Pero sasama siya sa akin kapag bumalik na ako ng Taguig. Baring nito sa kanya. Mabilis tumango si Axel. Deal. And don't touch her. Tinawid na Jason ang pagitan nila at walang ano-ano. Binaklas ang kamay sa braso ng pinsan na nakapatong sa balikat ni Ana. Yun din ang di ko may papangako, cuz. Sabi ko nga hindi mo siya pag-aari para bawalan. Tutol naman agad ni Axel. Or both single at walang mali, hawakan ko man siya. Pagkasabi nun muli siyang inakbay nito at kitang-kita ni Ana paano umigting ang litid sa leg ni Jason. Pero bago pa to sumabog, dali na siyang hinil ni Axel palabas ng restaurant. Akmang hahabulin pa sana sila ni Jason ang pigilan na to ni Michael. Hinila na rin to ng babaeng dinta. Di alam ng dalaga ang mararamdaman habang papalayo sila ni Axel. Kung matutuwa ba na nagtagumpay ang first step nila na pagselosan sa Jason o malulungkot sa ginawa nilang to. Para na rin niyang tinulak papalayo sa kanya ang binata. Para ding nilagay sa peligro ang misyon niya. Tapos magkasama pa sila ng babaeng na yon sa bahay na to. Bumaling sa kanya si Axel bago nila marating ang tapat ng bahay nito. Bumaling si Axel sa kanya. Huwag kang magselos. Di girlfriend ni Jason si Melody. Fling lang yon. Fling? Paano naman yung kapatid ko? Hindi pa nga sila break at saka paano matutuloy ang kasal nila? Yun nga ang purpose ng pagpapanggap natin, di ba? Ba't parang ikaw tong problemado at nagja-jelly? Ano nagja-jelly ka dyan? I mean, jealous. Narinig ko lang biruan na magulang namin pag nagtitipon-tipon sila. Pero selos ka, no? Aminin mo na, tay-tay lang naman dito eh. Chismoso ka pala, no? Lalong pinamulahan ng mukha si Ana sa panunod ng lalaki. Ba't naman ako magsaselos? Di ko naman totoong fiancé yung pinsan mong yan. Ginagawa ko lang to para sa kapatid ko at sa magulang ko. May panudyo pa rin sa boses ni Axel.
Bakit ba ito ginigiit na nagsiselos siya? Hindi nga niya sinabi dito tungkol sa pangarap niya maging boyfriend sa Jason. Hindi kaya magpalit na tayo ng mensyon at iyon ay paibigin sa Jason at di pagselosin? Kasi kung tingin mo si Melody kanina parang gusto mong hilahin ng bukat sa bunutan. Di nga ako nagsiselos. Wala akong gusto sa pinsan mong yun. Really? Para naninigas ka nung tabihan ka niya sa sofa. Kala mo di ko yung napansin ha? Nang akmang kukurutin niya to sa braso, bigla tong nanakbo ng mabilis. Dali-daling hinubad ni Ana ang suot na tsinelas. Binato ang lalaki pero di tinamaan. Nakayapak na lang tuloy siya na makarating sila sa bahay nito. Para silang matagal ng magkaibigan kung magbiroan. Tinignan niya to na masama. Kala ko ba magkakampi tayo dito? Pero ba't inaasar mo ko? Tumawa lang si Axel. Cute mo kasi kapag napipikon. Kaya wag ka na magtaka kung ba't gustong gusto ni Jason na iinis ka. And I think he's falling for you na. Naramdaman ni Ana mas uminit ang mukha niya. Pero ramdam din niya ang pagtalon ng puso niya. Parang ayaw niya na mainis kay Axel at yakapin lang to sa tinura nito. Kung pwede lang niyang hilingin, sana magilang anghel ito na hindi iniisip si Amelit ang nanay niya. Pinapaasa ka lang niya? Asa ka naman agad? Napahinto si Ana nang sa paglabas niya mula ng silid ay nakita niya ito sa salang kakwentuhan ng mga kaibigan, si Axel. Di lang palabas na nagkukwentuhan dahil pansin niya ang nakabukas na bote ng beer sa ibabaw ng mesa. Mukhang kasi simula lang ng mga to. Parang di siya makapaniwala na ang bilyonaryong tulad ng mga iyon umiinom din pala ng ordinaryong alak. Si Nathaniel ang unang nakikita sa kanya. Hi Amelie, join us! Tawag nito sa kanya, sabay taas ng bote ng beer. Agad lumingon sa gawin niya mga kasamahan nito na sina Axel, Michael at Chef Aa. Medyo nakahinga siya dahil wala roon sa Jason. Gayon may nag-alala si Ana sa likod ng isip dahil sa pagkawala ng presensya ng fiancé. Posibleng kasama ni Melody na mga sandaling iyon. What if mapikot ng babaeng yon ang dapat mapapangasawa ng kapatid niya? Nagugutom ka na? Gusto mong kumain ng dinner? Sa halip, tanong sa kanya ni Axel. May pagkain kasi dyan sa table. Dinalhan ka na Chef Aya? Di na pigilan ng dalagang mapangiti. Na-touch kasi siya Ba't ba kasi hindi na lang kasing sweet at kasing bait ng kaibigan nito si Jason? Thank you pero busog pa naman ako. Aniya habang papalapit sa mga to. Di pa rin natutunaw hanggang ngayon ang kinain ko kanina. Basta't kumain ka lang kapag nagutom ka na. Huwag kang mahiya, sabi ko nga, feel at home. Nginitian siya ni Axel nang tumigil sa harap na nagkagwapuhang lalaki. Kahit kaibigan ito, ngumiti rin sa kanya. Saglit tuloy siyang nalito, sino ba sa mga to ang pinakagwapo? Kung ayaw mong kumain, salik ka na lang sa amin. Kwentuhan tayo para naman di ka mainip. Sabi ni Michael. It's too early pa naman matulog, diba? He was right. Alas 7 pa lang ng gabi. At kagigising lang niya. Di niya napigilan ng antok kanina nang malapat ang likod sa kakama. Sure. Malakas ang loob niyang umupo sa tabi ni Axel. Ito ang pinaka-close niya sa lahat ng naroon. Nagbukas na isang bote si Nathaniel. Umiinom ka ba? Tanong nito sa kanya. Hindi. Napatigil si Ana sa pag-abot sana ng bote ng beer sa kamay ni Nathaniel na makita niyang pagpasok ni Jason at di na naman mapinta ang mukha. Hindi siya pwedeng uminom. Bakit di siya pwedeng uminom? Nagtatakang tanong ni Nathaniel. Because I know you. Basta nag-alok ka ng alak sa babae, ibig sabihin may balak ka. That's not true. Asek naman ni Nathaniel na kinatawa ng mga kaibigan nito. Sa gwapo kong to? Sabay turo sa sarili. Kailangan ko pa bang lasingin ang isang babae? At tumingin sa kanyang may palabirong aura. Sa tingin mo, Amelie? Di pa siya nakasagot, tiningnan na nito na masama ni Jason. Shut up, Nathaniel, nakakarami ka na. Sa halip mapikon na tawa na lamang ito. What are you doing here? Si Chef Aa kay Jason. Kala ko ba may dinner date kay ni Melody? Nagpa-reserve ka ng table sa restaurant, diba? Tulog pa siya. Balikan ko na lang mamaya. Nakatayo pa rin si Jason sa likod ni Nathaniel kung saan katapat ni Ana. Nailang siya dahil sa kanya to nakatingin. Hindi ka ba talaga umiinom, Amelie? Kapag quiet tanong sa kanya ni Nathaniel pero halatang gusto lang inisend sa Jason. Ang totoo niya hindi talaga umiinom si Ana. Di dahil hindi siya pinapayagan ng magulang, hindi lang niya talaga gusto lasa ng alak maliban sa wine. Di rin ganun kalakas ang tolerance niya. Isang beses lang siyang uminom pero di na naulit dahil lasing agad siya isang baso pa lang. Ayon pa sa kaibigan, makulit daw siya pag nilalasing. Pero parang gusto niya magrebelde kay Jason dahil kung magdesisyon to para sa kanya, parang walang melody sa buhay nito.
Tapos babalikan pa daw mamaya para sa dinner date. Para saan pang pagbabawal sa kanyang uminom kung aalis din pala to? That's not true. Umiinom kaya ako? Nakangiting sagot ni Ana at huling-huli niya ang pagsalubong ng kilay ni Jason. Sinamantala niya ang saglit na pagkakatigil nito. Dumukwang at walang ano-ano, binawi sa kamay nito ang bote ng beer na para talaga sa kanya. Bago pa makauma ang lalaki ay tuloy-tuloy nang tinungga ni Ana. Napangwi siya at muntik masuka nang tuloy-tuloy din lumapat sa lalamunan ang mapait na lasa. Halos maubos agad laman ng bote ng ibabae yon. Di pa siya agad naramdaman ang epekto noon kahit marinaw pa sa mata niya ang pagkatigil ng lalaki na nakatingin sa kanya. Ano bang problema? Asik niya rito. Bukod sa pait sa lalamunan, masamang-masama ang loob niya sa binata dahil nga sa nakatakda nitong dinner date kay Melody. This is my life. Desisyon ko kung iinom ako o hindi kasama ng mga kaibigan mo. Ayaw mo naman sa akin, di ba? He glared at her irritatingly. Hindi magandang tingnan nakikipag-inuman ng isang babae sa mga lalaki. Lalo na't ngayon lang naman niya nakilala. Naulinigan ni Ana ang pagtutol ng kaibigan nito, pero ewan niya kung ba't di nangingialam ang mga to sa pagtatalo nila. Di magandang tingnan? Sa tingin mo magandang tingnan na nakikipag-fling ka agad sa iba kahit di pa naman tayo officially break? Ilang segundong napatitig sa kanya si Jason kapag kwa napabuntong hininga. And you know why? Hindi mo kailangan umakto ng ganyan. Tumaas ang kilay ni Ana sa pag-aakalang kasalanan ni Amelie ang tinutukoy nito. Ramdam niyang parang unti-unti tumatalab sa sistema niya ang alak na walang pakundangan niyang nilagok kanina, pero pinilit wag ipahalata. Kung ganoon, di ka pwede magdesisyon para sa akin at umaktong boyfriend ko. Pagkasabi, sinubukan ni Anang kunin muli ang bote ng beer na nilapag niya na sa mesa, pero naiwan sa ere ang kamay niya. Nang marinig ang nagbabantang boses ni Jason, subukan mong uminom ulit. Papatikim ko sa iyong halik na hindi mo makakalimutan kahit kailan.